Breaking news, Romualdez at Marcos naglaglagan na. Naku po! Mga banateros, nagkaloko-loko na. Mukhang bumaligtad na ang sariling script ng kampo nila labang kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Dahil matapos niyang pasabugin ni Madriaga ang akusasyon tungkol sa umano'y terms hearing, mismong Malacanang na ang tumanggi rito at sinabing walang personal na kaalaman si Marcos. Nako. Sa ganitong usapan, nako po, ay talagang tila lalong lumalabo ang kanilang akusasyon kay VP Sara Duterte. Kung ganito ang nangyayari, sino ngayon ang niloloko ni Madriaga? Walang iba kung hindi kayo, mga taong bayan. Pero ang tanong, sino ang nasa likod ni Madriaga? Yo! Dahil hindi pa man nagsisimula ang buong laban, sarili nilang kwentong unang bumibigay. Kaya sa episode nito, mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit palpak ang script ni Madriaga at bakit hindi nagtutugma ang kanilang kampo, yung kanilang mismong kampo, sali-saliwa ang mga script, ika nga. At bakit mas lalong lumalabas na may malaking kalokohan sa likod ng mga paratang na ito. At sa bandang dulo, ikikwento ko sa inyo kung ano ang tila nangyayari sa likod ng impeachment at sa likod ng politika dahil meron nagsasabi tila mapapalitan na ang speaker dahil itong speaker daw di umano ngayon na si D ay hindi naman talaga siya ang tunay na speaker, puppet speaker lang daw siya. Ang tunay na speaker daw ay itong anak ni Marcos at nagkakaroon na ng girian sa loob ng kamera. Yan ang ayon sa aking source, tila mapapalitan na ang speaker at meron ng papalit na kung saan ay ito ay tutol na sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil panahon na daw para sumipsip kay VP Sara Duterte. Ayun! Sinasabi ko naman di ba? Pagka ganyan na, wala na. Tawag nga nila sa Pangulo ngayon ay lame duck. Pero mali sila doon. Hindi lame duck ang tawag kay Marcos. Alam mo ko ano? Jumping duck. Agoy! Di ba jumping kasi? Sino? Hinahamon ko kayo. Sino? Pero yung jumping jack niya, di dumidikit yung kamay. Sino? Parang tanga lang o parang sabog lang? Ano sa tingin ninyo? Sabi ko sa inyo pag wala talaga kayo sa katotohanan, yung script nyo magkalabo-labo. At natatawa ako doon sa mga mga bayarang vlogger nila. Sa kampo ng mga tanso, yung mga bayarang tanso na vlogger, tuwan-tuwa sila sa sa palpak na script ni Madriaga. Kesyo wala daw si Pangulong Vice President Sara Duterte maibubuga, wala daw siya maisasagot. Paano ka sasagot sa isang malaking katangahan? Hindi di ba? Kung iisipin mo ng mabuti, hindi ka makikipag-argue sa taong tanga. Hindi ka makikipag-argue sa isang taong ilusyonado. Hindi ka makikipag-argue sa taong obsessed. Kasi hindi naman talaga magbabago ang sinasabi niyan dahil nga yan tao na yan nag-iimbento lang. Sa makatuwid mga kababayan, itong si Madriaga, halatang halata yung obsession niya kay VP Sara Duterte. Di ba naalala ninyo, nabanggit ito nung abogado na si Paulo Panelo na may kursunada lang itong si Madriaga kay VP Sara Duterte. Dikit siya ng dikit. Tapos ang kanilang pinaka-ebidensya na malapit daw si Madriaga ay yung selfie.
yung tawag doon, yung pansay na happy birthday. Yun daw ay malapit na. Alam nyo, sa dami-dami na nagpapapicture kay VP Sara Duterte, naturalmente, maraming hindi diyan kilala niya ng personal. Ako nga, ilang beses na nating nakausap si VP Sara Duterte, but I will never claim na ganun kami ni VP Sara Duterte. I will never do that. Even if may mga nakikikwento na siya na hindi naman nakikikwento pampubliko, I will never do that. You know why? Hindi naman porket nag-usap kayo, close na kayo. To the point na padadaanin pa sa'yo yung pera. Eto sabi ko nga, kung ako, magbibigay ako ng pera sa isang tao, na same lang ng opisina ko, na nag-uusap kami, hindi ko na padadaanin kung kani-kanino. Bakit? The more na maraming daanan ng pera, the more na mas delicates, mas delikado. Di ba? Mas delikado na kumalat. Kung yung opisina katabi ko lang naman, ba't di ko naiabot ng diretsyo? Tama, mali. Sabi nga doon meron pang point doon na sabi ni Ombudsman Martires na kesyo parang malapit daw siya sa mga Duterte. Ang sagot ni Ombudsman at inabutan daw siya ng pera ni Pangulong Duterte. Kung malapit pala ako kay Pangulong Duterte, bakit padadaanin pa sa'yo? Sino ka? Di ba? Kung malapit ako kay Pangulong Duterte, kung magbibigay man siya ng pera sa akin, patatawag lang ako niyan at aabot ko. At again when you say big money, ako, I will not entrust that to kung kani-kanino lang. Kung ganun kalaki yung pera, kahit ba sabihin natin itong empleyado ko to matagal na, hindi ko dyan padadaanin. Kung milyon-milyon na pinag-uusapan, idediretso ko. Bakit? Siguraduhin ko makarating sa kanya. Hindi biro ang mga binabanggit niyang presyo o pera. Diba? Kaya yung lohika ni Madriaga ay pangtanga lang. At sa taas ng antas ng katalinuhan, isang tunay na abogado, isang prosecutor, at si VP Sara din, abogado. Matalino ibig sabihin yan. Hindi pwedeng sabihin mo na bobo yan. Hindi lang po pagiging abogado ang pruweba na matalino si VP Sara at saka si Pangulong Duterte. Sila po'y humawak na syudad at maganda ang nangyari do sa syudad nila hanggang ngayon. Ibig sabihin, magaling sila. Sa tindi ng talino nila, bakit nila ipagkakatiwala ang isang quote-unquote corruption, isang quote-unquote pera na malaki na hindi dumaan sa legal na paraan? Kasi yun na sinasabi ni Madriaga. Bakit ko pa dadaanin kung kani-kanino? Especially sinasabi niya na ito ay korupsyon o hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling, hindi ko pa dadaanin sa kanya yan. Maari pa siguro kay Bongo. Kunwari si Pangulong Duterte. Doon talaga sa katiwala. Milyones Di ba? Bakit sa kanya? Anak ka ng tutsang kalabaw. Bakit sa kanya? Tapos, ano ba siya? Anong kanukulan niya? Hindi nga yan ng bar. Hindi nga pumasa ng bar. Hindi nga ata nagbar yan. Di ba? Pangalawa, hindi lang siya hindi nagbar. Ano yan? Hindi nga pulis yan Hindi nga organic yan Security guard lang yan Para bagang hindi ko nilalanglang yun Pero iba kasi siyempre yung naandun ka, dumaan ka sa training talaga ng military o di kaya ng kapulisan. Hindi nga ho siya ganun
Tapos sa'yo ko'y kakatiwala yung pera. Bobo ka? At ngayon nga, mga kababayan, mantakin mo, meron siyang kwento, aligasyon, na naandun daw siya. Ganun siya ka-espesyal. Grabe, ako talaga, minsan napapaisip ako eh. It's either sabog itong mama na ito, o baka naman talagang ilusyonado, talagang may tama. Kasi may ganyan tao yung may tama, yung sinungaling siya na hindi niya na matanto, o sabihin hindi niya alam na siya ay nagsisinungaling. Ganun kasira ang ulo. O di kaya talagang may matinding kapalit yung paninira niyang ginagawa niya kay VP Sara Duterte. Kayo mga kababayan, alin dun sa tatlo? Sabog siya? Bangag siya? Kaya ganyan siya? O pangalawa, nag-hallucinate siya? Nalunod na siya sa sarili niyang kasinungalinga at obsession dito kay VP Sara Duterte? O baka naman binayaran siya ng dating senador? Kilala nyo na yun, yung asong ulul. Diba? Na dumadalaw daw sa kanya. Oh. Ito kasi may kwento siya. Ito kasi siste, mga kababayan. Mga banateros. May aligasyon siya na di umano daw si Marcos, si Pangulong Duterte, at saka si VP Sara Duterte, nag-usap-usap no na kesyo bababa daw sa posisyon si Marcos sa 2025. Yun ang kasunduan. Ibig sabihin ng kasunduan, Marcos agreed. Marcos is part of that story. Ang problema, ladies and gentlemen, tinanggi ni Marcos. Ibig sabihin, nagsinungaling si Madriaga. Kasi, sabi ko nga saan ngayon lulugar kayong mga bayarang vlogger? Kasi di natin alam kung sino nagbabayad dito sa mga vlogger ni Marcos Si Marcos ba? Si Lisa Marcos ba? Under ba ng Office of the President? Under ba kay Yussi Claire Castro? O kay Romualdez? Paano yan? Inakusahan si Marcos nakikipagkuntsabahan kay Presidente Duterte. Nakikipagkuntsabahan daw. And that's a serious offense. Mantakin mo makikipagkuntsabahan ka na term sharing? Oh. Kaya nga dito, may naaamoy ako. Mamaya kikwento ko yung naaamoy ko. Tila naglalaglagan na si Romualdez at si Marcos. Yung kanyang mga bataan na congressman, yung mga bata ni Romualdez na inuutusan niya para banatan ng matindi si VP Sara Duterte, ay tila nilalaglag na mismo si Marcos dahil dinamay siya sa kwento. Pero si Marcos, nilaglag din si Romualdez. Bakit? Tinanggi niya Para niya sinasabing kalokohan, katarantaduhan yan. O, pakinggan na ho natin Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umano'y Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. Swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice. Paano kaya nagulat si Marcos? Alam ko kung paano. Alam mo paano? Nagulat siya. Nag-jumping jack siya. Ganun siya nagulat. Hayop niya. Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan. So, inaamin mo, sinungaling si Madriaga. Balubaluktot na script nyo, gani-gani rin gani-gani rin Tangina, para mo na sinabing, sinungaling niya si Madriaga. Di ba? So, alin pa sa mga sinabi ni Madriaga ng kasinungalingan? Tangina, tanga nga.
Ay, sorry. Sorry naman, pasensya na. Huwag na daw ako magmura, sabi ng tatay ko. Sorry naman. Yung tanga, hindi mura yun. Di ba? Kasi ang tanga nila, ang tanga-tanga po nila, sobrang tanga nila. Ngayon, paano ninyo babawiin yan? Magkaiba kayo ng kwento. So ngayon, sinungaling talaga si Madriaga. At tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Ganun. Dahil hindi Nagulat ako. po ganun ang Pangulo. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si Patay dating kayo Pangulo dyan. Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Naku po ba po. ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Munti ka ko na mamura. Buti hindi ko namura. Dali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay. At least di nyo narinig. Ay, nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Amy? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Ngayon sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Sorry ah. Ayan ha, hindi na ako nagbumura ha. Hindi na ako nagbumura. Okay? Wala na kayong naririnig na mura. Okay, okay? po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan.
The brain that doesn't feed itself Huwag ka na, mag-i-English ka pa, mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nitong Alam mo, akala ko nun si Lenny Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Lenny Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote, yung ang interview mo na mali-maling English Hindi ko alam paano ka naging abogado. Kasi alam mo sabi sa akin, kaya ako dapat mag-aabogado talaga ako nung bata ako kasi sabi ng tatay ko mag-abogado daw ako. Ang problema, I'm not used to that English You know, because I live in the streets of, buti ka ko na sabihin. I live in the street of Fairview. And therefore, I cannot, diba? I cannot fathom the knowledge of English. Kaya hindi ako tumuli sa pag-abogado Ikaw! Nakita mo ba interview mo? Nagmukha kang dinaig ka pa ng elementary? eats itself. Ilang Kaya oras mag-i-English ka pa? Sagwa! Ang sagwa, ate. Sa totoo lang, ang sagwa. po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ay nako, obvious naman Obvious naman. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,